Hello guys! So, ang topic natin for today, mga gawin mo para maging habulin ka ng lalaki. So, ito ay para sa ating mga kapatid, sa ating mga minamahal na mga kababaihan. So, kung interesado ka, panoorin ang video na ito. So, without further ado, ating alamin ang mga gawin mo para habulin ka ng lalaki. Number 1, do not be too available. Kapag ginawa mo itong technique na ito, sigurado, yung lalaki naman ngayon ang maghahabol-habol sa iyo. Parang reverse psychology ika nga. Kasi, di ba, nasubukan mo na nung ikaw ay nagbibigay lagi ng oras para sa lalaki, nung ikaw ay laging nag-update sa lalaki, nung ikaw ay laging pumupunta sa place ng lalaki, di ba, para siyang umiiwas sa'yo, para siyang nawawalan ng gana sa iyo, feeling niya, nagiging clingy ka. At iyan ang isa sa ayaw na ayaw ng mga kalalakihan. Ngayon, baliktarin naman natin ang mga sitwasyon. Yung mga dating ginagawa mo, itigil mo na yan. Sa halip ay ipakita mo na kaya mo namang mag-exist kahit wala siya, di ba? So, yung dating availability mo, magiging unavailable ka na ngayon. Magtataka yan. Mapapaisip yan. Bakit bigla na lang nanahimik ang lahat? Bakit hindi na niya ako pinupuntahan? Dahil hindi ka na mahagilap, siya na ang mag-take charge at siya na ang gagawa ng mga paraan para puntahan ka, para malaman ano ba ang nangyari at lahat-lahat na. So, yan ang gagawin mo. Do not be too available. Number 1. Number 2. Have your own interests. Wow. So, alam nyo ang mga kalalakihan, kapag nakikita nila na ang babae ay marami siyang mga pinagkakaabalahan, mas lalong magkaka-interest yan sa iyo. Promise yan. Alam nyo kasi, kapag nakita kasi ng lalaki na ikaw ay wala namang ginawa, kundi magkulong lang sa bahay, magse-cellphone lang dyan, mag-update ng social media maya't maya, parang very predictable na yung dating mo sa kanya. Kaya alam na niya kung ano yung mga pinaggagawa mo. Itigil mo na ang mga ginagawa mong yan. Ipakita mo na meron kang ibang buhay na pagkakaabalahan. Alamin mo kung ano yung mga interests mo. Mapa-sports man yan, negosyo man yan, career man yan, trabaho man yan, basta gawin mong abala ang iyong araw-araw. Mas magkaka-interest yan sa iyo. Siya naman ngayon ang gagawa ng mga paraan para puntahan ka or para malaman kung kumusta ang mga pinaggagawa mo. Nagkakaroon siya ng curiosity, di ba? So, ayan ang number 2. Number 3. Make him feel needed. Oh, ito yung parang halos lahat ng lalaki gustong-gusto nila yung feeling na ganito. Yung feeling na sila yung inaasahan mo. Yung feeling nila na sila yung knight in shining armor. Kapag meron kang gustong gawin, magpatulong ka sa kanya. Huwag kang matakot na humingi ng tulong sa kanya. Kasi nga, di ba, kapag ganyan ang ginawa mo, mas nagkakaroon ng ego boost yung lalaki na yan. So kapag nararamdaman niya na kailangan mo siya, na sa mga oras na nagigipit ka or sa oras na meron kang pinagdadaanan ay sa kanya ka umakapit, wow, talagang ang pakiramdam niya, siya na ang superhero mo. Paramdam nyo sa lalaki na sila ay mga heroes nyo. Oh, di ba? Mga hero na agad-agad, di ba? So, ayan po, ang number 3. Number 4. Set up standards. Pwedeng yung ginawa mong standards ay tungkol sa physical intimacy. O di ba? Maaring hanggang doon lang ang pwede niyang gawin sa'yo. Di ba? Hindi siya pwedeng lumampas doon or else. Wala na. Di ba? Mas magbibilib siya sa mga ginagawa mo. Kesa naman yung lahat na lang ay ibinibigay mo. Kapag kasi ganun, parang ang labas nun, parang napaka-easy naman, parang napakadali naman kunin, di ba? Huwag ganon. At saka, itong mga standards na gagawin mo, dapat respetuhin niya yan. At huwag siyang lalampas
doon sa ginawa mong rule or yung limit na ginawa mo. So, ayan ang number 4. Number 5, eto, yung be goal-oriented. Oh, ano nga bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ipakita mo na may mga pangarap ka rin sa buhay. Di ba? Of course, kapag nalaman ng lalaki yan, wow, eto, yung gusto ko sa babae. Di ba? Kahit papaano kasi ang mga lalaki, kahit sila yung dapat na mga breadwinners or sila talaga yung dapat mag-provide para sa magiging future ng kanyang family, ng kanyang wife at ng kanyang partner, na-appreciate din niya kapag meron din na iaambag yung babae. Ganyan. Kaya kapag naipapakita mo na may mga pangarap ka at mayroon kang gustong mga career na ma-achieve, kahit anuman yan, yung tinatahak mo na daan papunta sa inyong mga pangarap, very good yan. Positive note yan para sa lalaki at talagang hindi kanyan bibitawan. Mas lalo siyang mahuhook sa'yo. Di ba? So, ayan ang number 5. Number 6, be desirable. Ano ba yung desirable? Ito yata yung sa Tagalog ay kanais-nais, di ba? Paano ka magiging kanais-nais or desirable sa paningin ng lalaki? Dapat pisahan mo muna sa sarili mo, sa physical na itsura mo para maging desirable ka, kaakit-akit ka sa paningin ng lalaki, di ba? Maging presentable in the eyes of men, kahit ikaw ay nababalutan ng damit, ay sa paningin pa rin ng lalaki, ikaw pa rin ay kaakit-akit. Hindi naman kailangan ikaw ay magladlad ng iyong katawan or balat para maging desirable ka. Physically at yung attitude mo, how you behave in public. So, ayan po. Be desirable. Number 6. Number 7. Maintain a cloud of mystery. Wow! So, parang paulit-ulit na yung mga itong mysteriousness na ito. Di ba? Na ilang beses ko na itong nabanggit sa aking mga previous videos. Pero, ito yung isa na dapat mong gawin para habulin ka ng lalaki. Mag-iwan ka ng mystery. Di ba? Huwag mong lahat ay ibubuyang-yang sa lalaki. Huwag mong lahat ay sasabihin lahat-lahat sa lalaki. So, hayaan mo na yung lalaki ang kusang makakadiscover kung anuman yung mga bagay na yan. Yan. So, maintain a cloud of mystery at number 7. 2,000 years later. So, ayan po. Ang gawin mo para habul-habulin ka or maging habulin ka ng lalaki. Di ba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.